Manong G, ano yan? Uy, nagulat naman ako sa iyo, Mario. Hi guys, nandyan na pala kayo. Meron akong palaisipan sa inyo tungkol dito. Pag-iisip. Emosyon? Pakiramdam? Kilos? Manong G, ba't po sila kabit-kabit? Aba Simon, napaka-importante na napansin mo na kabit-kabit sila. Bigayan ni Doc Allen para masimulan nating masagot yung mga tanong mo. Yun pong, anong gagawin ko pag pinipilit ako mag-SAD? Yun nga Simon, mismo. At itong kabit-kabit na mga susi na ito ang makakatulong sa atin. Alam nyo, kanina pa nag-aantay sa atin si Doc Allen. Ipapaliwanag niya sa atin lahat to. Kaya ang tanong, ready na ba kayo? Tara na guys, huwag natin kalimutan ng susi Manong G, ready na kami. Mind-blowingly cool kadabra! Hello, hello! Hi! Andito na kami! Guys, eto si Doc Allen. Isa siyang medical doctor mula sa Department of Health. Hi, Doc Allen! Manong, mga bata, masyado naman kayong formal. Kuya Allen na lang. Hi, Kuya Allen! Salamat. Welcome sa Lusog Isip. Sa tingin ko, napakita na sa inyo ni Manong G ang 4 na susi. Opo, Kuya Allen. At curious na nga kami kung paano ito makakatulong sa amin pag pinilit kami gumamit ng sigarilyo, alak, droga, or SAD. Umpisa tayo rito. Itong susi na ito ay simbolo ng ating mga paniniwala at pananaw at kung ano pang mga dumaraan sa isip natin pag may hinaharap tayong mga sitwasyon. Bale, kung sa paggamit ng SAD, yung po ba mga paniniwala tungkol dito? Kasi, merong iba talaga na ayaw ng SAD kasi hindi mabuti. Yung iba naman, ang pananaw nila, FOMO o kaya YOLO. Oo nga. Tapos, sinasabi pa ng mga nag-uudyok sa atin, you only live once, so try mo na. Or, sige, ikaw lang ayaw sumubok ng SAD. Fear of missing out, so FOMO nga. Kaya laging tandaan na ang inyong paniniwala o pananaw ay pinanghawakan mo. Ito ang magiging susi nyo sa pagsagot mo sa mga sitwasyon kung kailan napipilitan kayo na mag-SAD. Ito naman po, yung emotion. Di ba nakita natin silang 5 sa Giant Brain? Oo, sila nga yun, Mikey. Yan yung mga emosyon na automatic mong nararamdaman. Hindi natin mapipigilan lahat sila. Isa-isa, sabay-sabay. Depende sa mga sitwasyon. Ako, siguro makakaramdam ako ng disgust kung alam ko ang SAD ay masama at pinipilit ako. Tapos, mas magagalit ako pag lalo kong pinilit. Ikaw yun, Mikey. Pero yung iba na ang paniwala ay okay ang paggamit ng SAD, baka saya yung nararamdaman nila. Oo nga no. Nakikita ko na kung bakit kabit-kabit ang mga susi. Ito yung pangatlong susi, pakiramdam. Yan naman yung nararamdaman mo sa katawan mo. Halimbawa, relax ka ba? Magaan ba at masigla ka? Or may paninikip ang dibdib mo? Bigat ulo? Init batok? Panginginig ng kamay? Oo nga po. Minsan nga hindi namin napapansin kung ano ang nararamdaman namin sa aming katawan. Mahalagang bigyan pansin natin ang mga signals ng katawan at konektado ang mga ito sa iniisip natin at mga emosyon natin. Ito naman po, ang pang-4 na susi, kilos. Tama, kasi kung ano ang resulta ng ating pagtimbang sa ating pananaw, emosyon at pakiramdam, yan ang magiging batayan ng paggalaw ng katawan natin para umaksyon. Iba pala talaga pag pinansin natin mga bagay na ito. Oo, ang tawag dyan ay reframing. Napatunayan ng maraming pag-aaral na pag nag-reflect tayo at naging aware sa koneksyon ng 4 na ito, mas may control tayo sa magiging sagot natin sa mga sitwasyon. Lalong-lalo na pag pinipilit tayo ng emosyon, tao, lugar, or pangyayari para gumamit. Reframing po? Ang ibig sabihin niyan, Mikey, ay ang pagpalit ng ating pananaw upang maging mas mabuti ang pagtugon natin sa isang sitwasyon.
Mas maganda kung ang bagong pananaw ay positibo at tunay na nakakatulong at may kamalayan tayo sa mga kalakasan at kahinaan natin. May mga paraan upang pangalagaan mo ang iyong pangkalahatang kaginhawaan. Mahalaga na matutunan mo kung paano mo malalabanan ang stress at negatibong emosyon. Parang gusto ko subukan bumalik sa Barrio Ojok at tingnan paano natin ma-apply ito. Magandang idea, Mario. Balik tayo sa Barrio Ojok at gamitin natin ang ating kaalaman tungkol sa 4 na susi. Handa na kayo? Mind-blowingly cool kadabra! Mind-blowingly cool kadabra! Oh, tignan nyo lahat ha. Makikita natin dito ngayon sa Barrio Ojok ang iba't ibang sitwasyon ng pag-udyok pero may bagong mga dinagdag. Makikita rin natin kung ano sana ang naiba para mapabuti ang komunikasyon. Ang galing, no? Sana ganun talaga sa totoong buhay. Yung makikita natin agad kung ano yung pwede natin iniba sana para maganda ang resulta ng sitwasyon. Sana nga no? Pero alam mo Mikey, yan ang maganda dito sa Mind School. Dahil merong special portals na ganito, pag naranasan na natin, malamang maalala na natin yun. Magkakaugnay ang ating pag-iisip, emosyon, pakiramdam ng katawan, at mga kilos. Kinikilala natin ang pagkakaugnayang ito upang lalo nating maintindihan ang ating sarili at kung paano tayo tumugon sa iba't ibang pangyayari. Gumamit tayo ng halimbawa upang tulungan tayong maintindihan ang pagkakaugnayang ito. Sitwasyon. Napansin mong ikaw na lang ang laging inuutusan sa bahay ninyo. Dahil dito, maaaring naiisip ay, palagi na lang ako ang inuutusan. Dahil dito, maaaring makaramdam ng emosyon ng pagkainis. Dahil sa pagkainis, maaari ring makaramdam ng panginginig sa kamay at paa. Sa sitwasyong ito, ang maaaring maging kilos ay pagdadabog. Sa halimbawang ito, maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng pag-iisip, emosyon, pakiramdam, at kilos dulot ng isang pangyayari. Ngunit kadalasan, ang kilos lang ang napapansin. Mahalaga ang pagpansin sa kalooban natin dahil ito ang madalas na tumutulak sa ating kumilos. Nakakatulong din ang pagbabahagi ng ating saloobin sa iba pa para mabigyan tayo ng pagkakataong magbahagi sa iba at matulungan natin sila na mas maunawaan tayo. Tandaan, importanteng gamitin ang salitang ako sa pagpapahayag ng sarili. Sa ganitong paraan, na ibabahagi natin ang ating saloobin, damdamin, pangangailangan, o mga problema sa pamamaraang hindi nakakasakit o umaatake sa kausap natin. Walang tama o maling kalooban. Ang mahalaga, malinaw nating na ipapahayag ang ating saloobin sa iba, lalo na sa ating mga kapamilya. Oo, nangyari na yan sa akin at sa mga barkada ko. Ngayong nakita ko na yung mga yan, malinaw na sa akin kung anong dapat kong gawin. Kapag napapagalitan ako ng mga magulang ko, paggabi na ako umuwi. Guys, ito tignan nyo. Sunod-sunod na mga udyok. Inom! Inom! Tara, inom! Ayoko, pasok ko dyan. Paano niya tinanggihan ang pag-inom? Tinanggihan niya ang pag-inom sa pagsabi ng hindi o ayaw ko. Kailangan pala, asertibo ang sagot sa udyok. Malinaw na hindi o ayoko. Para wala ng doubt na ayaw mo talaga. Ayoko. Ayoko! Hindi. Ayoko nga.
sumama ka na sa amin. Safe naman dun sa bar. Hinahanap na ako ng magulang ko eh. Kailangan ko nang umuwi. Paano siya tumanggi at umiwas sa udyok? Nakatanggi at nakaiwas siya sa udyok sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na rason. Talaga namang hahanapin ka ng magulang mo ng ganyang oras. Pag ikaw nang nagsabi na ayaw mong hanapin ka ng magulang mo, wala nang makakatwiran yung namimilit sa'yo mag-SAD. Uy, punta tayo dun kina Enteng. Mukhang masaya. Mag-basketball na lang tayo. Paano siya dumiskarte upang tanggihan ang udyok? Tinanggihan niya ang udyok sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong gawain. Yan ang masaya. Yung may nag-aya sa'yo tapos makakaisip ka pa ng ibang pwedeng gawin na mas ligtas at mas masaya. Nabago mo pa yung isip ng mga nag-alok ng SAD sa'yo. Libre kitang isang supot. Hindi ko talaga yan trip, Enteng. Seryoso ako. Paano siya naging asertibo? Siya ay nanindigan sa kanyang pagtanggi kay Enteng. Dapat malinaw tayo sa desisyon natin na tumanggi. Importante na pag no, ibig sabihin no talaga. Tama, Kyra. Kasi malamang pag alam ng mga magpipilit sa'yo mag-SAD na seryoso ka, hindi na kayo magpapatintero. Paano kung may dinadaanan ka ng lugar na kilala sa paggamit ng SAD? Tulad ba nito? Hindi na ako dadaan doon sa kanto ng balete. Siguradong nandun sila ulit. Iiwas na lang ako. Paano siya umiwas sa udyok? Iniwasan niya ang sitwasyon na maaaring magdulot ng udyok. Tama. Kasi kung alam mo na nga kung saan yung mga lugar na laganap ang paggamit ng SAD, pwedeng huwag ka lang doon dumaan. O huwag kang dadaan ng mga ganong oras. Mas madaling umiwas sa SAD kung hindi mo na maranasan o hindi ka ma-expose sa mga triggers o joke ng SAD. Guys, tara! Balik na tayo sa lusog isip para malaman nyo na mayroong bagong teknolohiya at paraan para matandaan nyo ang mga gabay sa pag-aalaga sa inyong mga sarili. Technology po? Para sa kaginawaan? Para sa kalusugan at ginawa natin? Tama! Tara! Balik na tayo sa lusog isip.